At para sa ating mga balita, Syria, binomba ang Israel. At 12 bansa sa mundo, bawal nang pumasok sa Amerika. Sinabi ni Defense Minister Israel Katz na magsasagawa ang Jerusalem ng isang ganap na paghihiganti laban sa rehimen ng leader ng Syria na si Ahmed al-Shara. Yan ay matapos magpakawala ng Syria ng 2 rocket papunta sa Golan Heights. Ilang minuto bago naman magpakawala din ng missile ang grupong Houthi laban sa Israel. Ang nasabing pag-atake ang kauna-unahang pambobomba ng Syria sa Israel mula nang mapatalsik si dating Syrian President Bashar al-Assad. Wala namang naiulat na sugatan sa pag-ataking ito, pero gumanti ng putok ang Israel gamit ang isang artillery. Liban dito, nagsagawa din ng airstrike ang IDF sa Yarmouk Basin sa katimugang bahagi ng Syria kung saan sinasabing nakaimbak daw ang mga armas ng rehimen. Ayon sa pamunuan ng IDF, ang rehimen sa Syria ang dapat sisihin sa mga nangyayaring kamalasan sa kanilang bansa at magpapatuloy daw ito hanggat hindi natatapos ang kaguluhan ng iba't ibang paksyon sa kanila. Naglabas din ng sariling statement ang Defense Minister na si Katz at direktang sinisi niya si al-Shara bilang responsable sa bawat banta at pagpapasabog ng Syria sa Israel. Bukod dito, nagbanta din si Katz na malapit nang maghiganti ang Israel sa kanila at hindi nito hahayaan na maulit muli ang sitwasyon bago maganap ang madugong pag-atake noong October 7, 2023. Dahil sa mga rockets na pinakawalan ng Syria, biglang nag-ingay ang mga sirena sa mga komodidad sa Golan Heights, partikular sa Hispin at sa Ramat Magshimim. Kalaunan ay natunto ng kapulisan kung saan bumagsak ang mga rocket. Bumagsak ito sa isang open area malapit sa Ramat Magshimim. Batay sa report, pinakawalan ang mga nasabing rocket mula sa bayan ng Tasil sa South Syria, malapit sa parehong lugar kung saan pinagbabaril ang ilang mga tropang Israeli noong buwan ng Abril. Iginiit naman ng Foreign Affairs Minister ng Syria na kailanman ay hindi naging banta o magiging bantaman sa gitnang silangan ang kanyang bansa. Sinisi din ng opisyal ang United Nations at ang international community dahil tila nananahimik lang ito sa ginagawa ng Israel sa kanila. Hindi pa namin nabeberipika ang eksaktong mga ulat, pero syempre, kinokondena namin ang anumang pag-atake sa Syria at naninindigan kami na may pananagutan dito ang international community at ang UN. Yan ay dahil nabigo sila na magpataw ng presyon sa Israel para sumunod sa itinakda ng 1974 agreement. Paulit-ulit na rin naming sinabi na kami ay seryoso sa kasunduang ito at handa kaming ipatupad ito. Kinundina niya ang ginawang pag-atake ng Israel at sinabing malaki ang pinsalang ginawa nila sa mga tao at sa mga ari-arian sa Syria. Nilabag din daw ng Israel ang soberanya ng Syria sa panahon kung kailan kailangan ng Syria ng katahimikan at mapayapang solusyon sa mga problema. 2 grupo naman ang umamin na responsable sa pagpapakawala ng rocket sa Israel, ang grupong Muhammad Alif Brigade at ang Islamic Resistance Front na nakabase sa Syria. Bukod sa Foreign Minister ng Syria, humingi na rin ng tulong ang mismong Pangulong si Ahmed al-Shara sa international community para patigilin ang Israel sa mga susunod pang pag-atake nito sa kanila. Kamakailan ay bumisita sa Damascus ang Special Envoy ng Estados Unidos at nanawagan na gumawa ng isang kasunduan na nagbabawal na magkaroon ng anumang uri ng agresyon sa pagitan ng Syria at Israel. Si Pangulong al-Shara ng Syria na dating may pataw na pabuya sa kanyang ulo ay niyakap at tinanggap na ngayon ng Amerika. Inalis na rin ang mga sanctions sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Sky News Arabic noong Martes, inaasahang magsasalita si Shara sa darating na UN General Assembly sa September na magbibigay daan upang siya ang maging kauna-unahang leader ng Syria na bibisita sa Estados Unidos matapos ang 60 taon. Gayunman, nananatiling duda ang Israel sa intensyon ng Syria. Yan ay kahit may mga panawagan na magkasundo na ang dalawang bansa. Bukod pa rito,
Matapos mapatalsik si Assad, nagpapadala na ang Israel ng mga tropa sa demilitarized buffer zone ng Syria at nagsasagawa na rin ng maraming airstrikes sa iba't ibang bahagi ng bansang iyon. Sa ibang balita, 12 bansa sa mundo bawal nang pumasok sa Amerika. Halos isampal ni Donald Trump ang isang travel ban laban sa 12 bansa sa mundo. Ang kautosang ito ay bahagi pa rin ng hakbang ng gobyerno laban sa isang terrorist attack na ginawa sa State of Colorado kamakailan, kung saan isang illegal immigrant umano mula sa Egypt ang sumunog sa ilang mga matatandang Hudyo habang sumisigaw ng Zionist. Isa sa mga biktima ay Holocaust survivor pa naman. Sinabi ni Trump na tama na, kailangan ng gumawa ng aksyon. Ang terrorist attack kamakailan na nangyari sa Boulder, Colorado ay muling nagpapatunay ng panganib na kinakaharap ng ating bansa dahil sa pagpasok ng mga dayuhang hindi dumaan sa tamang proseso. Ganoon din ang mga may temporary visa na hindi na umalis kahit expired na ito. Ayaw natin sa mga ganito. Ngayong ika-21 siglo, sunod-sunod na ang mga pag-atake ng terorismo na isinagawa ng mga dayuhan na nag-o-overstay mula sa mga delikadong bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kontrobersyal na executive order ni Donald Trump ay nagbabawal sa mga travelers mula sa mga bansang Afghanistan, Haiti, Iran, Sudan, Yemen, Myanmar, Chad, Republic of Congo, Libya, Somalia, Equatorial Guinea, Eritrea at iba pa na makapasok sa Estados Unidos. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang hakbang na ito ay para protektahan din ang mga Amerikano. Noong aking unang termino, naging isa sa pinakamabisang hakbang ang mahigpit naming mga restriksyon sa paglalakbay para mapigilan ang malalaking pag-atake ng terorismo mula sa ibang bansa sa loob ng Amerika. Hindi namin hahayaang mangyari sa ating bansa ang sinapit ng Europa. Hindi natin tatanggapin ang mga dayuhang may masamang hangarin laban sa ating bayan. Inaasahan na magiging popular ang hakbang na ito hindi lamang sa mga taga-suporta ni Trump, kundi maging sa karamihan ng mga Amerikano. Sa isang interview na isinagawa ng Sky News Australia sa head ng counterterrorism ng administrasyon ni Trump, sinabi nito na kaya nasa Amerika pa ang nasabing suspect sa Colorado terrorist attack ay dahil umano sa kagagawan ni dating Pangulong Joe Biden at dating Vice Presidente Kamala Harris. Simple lang ang sagot, sa nakaraang 4 na taon sa ilalim ng administrasyong Biden-Harris, halos nawala ang pambansang soberanya. Maaaring mahirap paniwalaan ito ng inyong mga manunood, pero sa pamumuno ni Kamala Harris, tila winasak na ang ating border, kaya nagkakaroon tayo ng mga insidenteng tulad ng sa Colorado. Matatandaan na nagkaroon na rin ng ganito kahigpit na mga patakaran noong unang termino ni Trump, kaya't posible daw na tawagin na naman siyang isang racist. Gayunman, hindi daw nakakapagtaka kung maging ganito kahigpit ang pamahalaan lalo't mayroon talagang mga illegal immigrants na sangkot sa iba't ibang krimen at terorismo. Sa isang report na inilabas ng New York Post, mula daw nang italaga bilang Director of National Intelligence si Tulsi Gabbard, agad niyang ipinag-utos sa National Counter-Terrorist Center na i-cross-reference ang mga overstayers at mga illegal na tumawid sa border kung bakit sila nag-a-apply ng asylum sa Amerika. Ipinasilip daw ang record ng mga ito at inihambing sa database ng mga kilalang terorista at napag-alaman na 1,200 illegal immigrants ang may koneksyon sa mga terorista at pinayagan umano sila na maglagi sa Amerika ng nakaraang administrasyon. Ayon sa mga pulis, ang di umano'y salarin sa Colorado terrorist attack na si Mohammed Solomon ay sumisigaw na gusto niyang patayin ang lahat ng mga Zionista at hiniling na sana'y mamatay na silang lahat. Sigaw pa niya, Free Palestine. Ngayon, ginagamit daw ang kilusang Free Palestine para gawing normal at ipagtanggol ang karahasan at antisemitismo. Mas makakabuti umano na tugunan ito ng mahigpit kaysa hayaan itong lumaganap. Hanggang dito ang ating mga balita.
Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.